Pucha, bakit ganito ang hitsura ng bakang to? Ano ba talagang nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ba ito ang greenhorn plow cow natin? Haha, nahihibang na yata ako dahil sa lagnat. Anong klaseng lugar ba talaga to? Bakit ang kakaiba ng hitsura ng baka rito? Paubos na nga ang bigas natin sa bahay. Tapos spirit beans pa ang ipapakain sa baka. Dami-damihan mo ang kain, sa'yo pa naman kami aasa ngayong tagsibol. Bakit ba ang arte naman sa pagkain ng bakang to? Sobrang selen, mahilig sa malinis. Kapag nadumihan ang katawan nito, babagsak ng husto ang sipag nito sa trabaho. Teka, ito na ba yung cheat skill ko? Pihikan sa pagkain, kinakain lang ang gusto nito. Hindi talaga nito gagalawin ang ibang pagkain. Ganun pala. Nakikita ko ang mga nakatagong katangian ng mga spirit beast na to. Ang tatlong katangian ng bakang to. Aba, tinatrato pa naman itong parang Diyos ng pamilya Lu. Kaya pala ang arte-arte. Kuya Juan, tandaan mo. Kung makakaraos ba ang pamilya natin ngayong taon, nakasalalay ang lahat sa bakang ito. Hindi talaga pwedeng manatili ang bakang to. Hindi naman ito pag-aalaga ng bakang pang-araro Para tayong nagsisilbi sa isang puon Qingshan, bangkailan mo muna yung bukid sa silangan ngayon. Kapag pinatagal pa natin to, mahuhuli na tayo sa pagtatanim. Oo, alam ko. Tara na, maganda ang panahon ngayon. Tamang-tama para magpunta sa bukid. Sige na, lumakad ka na, kahit 2 hakbang lang. Kailangan nating magtrabaho sa bukid para may makain tayo. HMP, kung ganito kabagal ang trabaho, huwag nang umasa na makakahabol pa tayo sa pagtatanim. Kapag natapos ang araw, baka kahit kalahati ng bukid hindi natin mabungkal. Hay, nako, munting baka. Itinuturing kang parang ginto ng pamilya Lu ngayon. Kung sasabihin ko ngayon na palitan ka, paniguradong iisipin ng pamilya Lu na nasisiraan na ako ng bait. Pero kapag nakita nila kung gaano ka talaga kabagal magtrabaho, tsaka ko sasabihing palitan ka, siguradong hindi na nila iisiping nagbibiro lang ako. Kundi, ginagawan po ng paraan ang problema. Paano na to? Kung patuloy nating ipagpapaliban to, baka tuluyan na tayong mahuli sa pagtatanim. Nay, agahan ko po ang punta sa bukid bukas, para makabawi kahit papaano. Nay Qingshan, hindi po natin maasahan ang bakang yan. Nakita nyo naman po kanina, di ba? Napakatamad at puro kain lang ang alam ng bakang yan. Maarte pa sa putik, sa ganyang lagay, siguradong mahuhuli tayo sa pagtatanim. Hay, kung mahuli man tayo, anong magagawa natin? Kahit mabagal yan, yan lang ang kaisa-isang baka natin. Nay, alam ko po kung anong kinakatakot nyo. Ang pinakakailangan po natin ngayon, ay hindi yung maganda lang tignan na spirit beast, kundi isang spirit beast na talagang nakakapagtrabaho. Yung kaunti lang kung kumain, pero masipag magbanat ng buto. At hindi tayo bibigwin sa oras ng pangangailangan. Ang daling sabihin, anak, saan naman tayo makakahanap ng ganyang klase ng spirit beast? Kung mayroon mang ganyan kaganda, matagal na sanang nakuha ng iba yan. Nay, may paraan po ako. Ipaubaya nyo na lang po sa akin ang bakang Qingzhou natin. Once mahirap lang tayo, hindi na natin kakayanin pa ang dagdag na problema. Alam ko po, at dahil nga po hindi na natin kakayanin ang dagdag na problema, kaya mas lalong hindi po pwedeng nakatunganga lang tayo rito. Nay, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa lahat. Magtiwala po kayo sa akin ngayon, Nay. Hinding-hindi ko po kayo bibigwin. Qingshan, samahan mo ako sa palengke ng mga spirit beast sa bayan bukas. Sige, payag na ako. Qingshan, ingatan mo bukas ang kapatid mong si Wanj, ha? Nay, aalis na po kami. Sige, umuwi kayo ng maaga, ha? Mag-iingat kayo sa daan. Siguraduhin nyo lang na walang mangyayaring gulo. Hay naku, anong oras na ba? Bakit hindi pa sila nakakauwi? Nasaan ang kalabaw? Tinanong ko kayo nasaan ang kalabaw. Nay, binenta po namin ang kalabaw. Ano kamo? Nay, may mayamang pamilya po mula sa kabilang bayan na gustong bumili ng kalabaw pang-araro.
Nag-alok po sila ng 16 na piraso ng mababang uring batong espiritual. Kaya binenta ko na po. Kahit nawala na ang kalabaw. Pero meron naman po tayo nito ngayon. Nay, huwag niyo po siyang husgahan dahil maliit siya. Pero napakasipag niya pong magtrabaho. At saka, 2 pirasong batong espiritual lang po ang naging halaga niya. Ibig mong sabihin, ipinagpalit mo ang kalabaw natin para dyan, Ching-shan. Bakit hindi mo man lang siya pinigilan? Hindi mo ba alam, na ang tupi bala ang pinakatamad at pinakawalang paking espiritual na hayop? Ang hayop na yan, walang ibang ginawa kundi kumain, magbilad sa araw, at tumunganga. Isang malaking panaginip na asahan siyang magtrabaho. Kinuha mo ang pinakabuhay ng pamilya Lo, para lang ipagpalit sa walang kwentang bagay na to. Aba hindi ba't isang tupi bala yan? Aling Jiao, ang lakas naman ng loob ng manugang ninyo. Wala kayong karapatang pakialaman ang manugang ko. Ako na biyenan niya ang may karapatang pag-alitan siya. Dahil problema ito ng aming pamilya. Kayong mga tagalabas, wala kayong karapatang husgahan siya. Magsiuwi na kayo, kapag nakita ko pa kayong nakikichismis dito. Huwag ninyong sisihin kung maging masama ang ugali ko sa inyo. Once sabi mo kahapon may naisip kang paraan. Akala ko naman talaga, may maganda kang solusyon. Pero ang ginawa mo, ibinenta mo ang kalabaw natin. Para ipalit sa isang tupi bala. Kahit na mahirap lang tayo. Hindi naman naging masama ang pagtrato ko sa'yo, hindi ba? Paano mo nagawang gawing biro ang pag-aararo natin ngayong tagsibol? Nay, alam ko pong kahit anong sabihin ko ngayon, hindi kayo maniniwala. Kaya ganito na lang po. Bukas ng umaga, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang kaya niyang gawin. At doon po, maiintindihan ninyo ang lahat. Huwag mong sabihin gusto mo siyang pag-araruhin sa bukid. Opo, tama po kayo. Wanj, nasisiraan ka na ba ng bait? Nay, pastahan po tayo. Sige sabihin mo kung ano yan. Kung hindi kayang bangkelan ng bulilit na to ang lupa, aaminin kong mali ako. Mula ngayon, susundin ko na ang lahat ng utos nyo sa bahay, inay. Pero kung kaya niya, ako na ang hahawak ng lahat ng gastusin sa bahay. Sige. Malalaman natin ang totoo bukas. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang ibubuga ng bulilit na yan. Kapag hindi niya nakaya, tandaan mo ang mga binitawan mong salita ngayong gabi. Walang problema. Akong si Lin Wanj, hinding-hindi sumisira sa pangako. Sigurado ka ba talaga dyan? Oo. Siguradong maraming usisero ang manonood bukas. E paano kung hindi niya talaga kayang bangkelin? Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Bulilit, ikaw na ang bahala bukas ha. Ha ha ha, ano ba namang itsura niyan? Karga-karga pa, parang hindi naman magtatrabaho eh. Halatang nag-aalaga lang ng bata eh. Ha ha ha, Tia Jiao, Yuji ka talaga ngayon. Ano bang pumasok sa isip nyo at yan ang kinuha nyo? Ang liit-liit niyan. Baka bago pa man makapag-araro eh makatulog na yan. Ha 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 ha. Wanj, may oras ka pa para umatras. Inay, simulan na natin. Ha ha ha, nakita nyo ba? Naglalakad-lakad lang siya oh. Nako, bago pa matapos bangkelan niyan ang lupang to. Tapos na ang taniman para sa susunod na taon. Sige na, bangkelan mo na ang bukid. Teka, tupi bala pa ba yan? Sa isang kurap lang, nabungkal na niya ang buong bukid. Paano nangyari yun? Di ba ang mga tupi bala ang pinakatamad na hayop? Nanaginip ba ako? Inay, sinabi ko naman sa inyo na magaling siya eh. Hindi lang niya basta kinahig ang lupa. Pinalambot niya kahit yung mga pinakamatitigas na parte. Paano naging ganito? Yung alaga kong tupi bala sa bahay, tamad na tamad ngang gumalaw mula sa pwesto niya eh.
Sus, pwede ba yang itapat sa aking digang master? Para sabihin ko sa'yo, nandito na ang pagiging mabilis, maaasahan, at mura. Ang alas ko at empleyado numero 1. Nay, sinasabi ko po sa inyo. Ang bulilit na to, hindi lang malambot na lupa ang kayang bangkilin. Kaya rin itong maghawan ng masukal na lupa. Di nga, totoo ba yan? HMP, puro ka lang yabang. Maghawan pa daw ng lupa, sus. Kung magaling talaga yan, subukan nitong bangkilin ang mga ugat ng puno roon. Liu Gixang, huwag kang ang mangasar. Tia Zhao, sinusubukan ko lang po para sa inyo kung maganda ba talaga yan. Mahirap nga namang bangkilin ang bandang yun. Natatandaan ko, sinubukang bangkilin yan ng pamilya Lo noong 1 taon. Pero hindi nila kinaya. Kung talagang